Alamin natin ang sitwasyon ngayon sa Araneta Center Bus Terminal. Mula sa Cubao, Quezon City, naroon si Lala Roque. Lala. Rhea, unti-unti na nagsisidatingan yung mga kababayan natin dito sa Araneta Center Bus Terminal. Katunayan, pinatupad pa rin ang mahigpit na seguridad at pag-check sa kanilang mga bagahe. Kaya lagi natin paalala, bahol yung matatalas na bagay, anumang paputok at yung mga flammable materials para hindi na kayo maabala sa inyong pagpasok dito sa Araneta Center Bus Terminal. Unti-unti na rin humahaba ang pila, yung biyaheng late. Meron kasing 9:30 ng umaga na biyahe at marami na hong tao dun sa bandang harapan nitong terminal na to. At priority po yung mga nakatatanda, yung mga persons with disabilities, yung mga buntis at yung mga may gulang na may dalang bata. Yan po yung priority sa pila. Pero ano mo, abala rin ho ngayon ng MMDA dahil meron ho silang dalang aparato rito sa Araneta Center Bus Terminal kung saan syempre ho kailangan ligtas ang ating mga kababayan at kailangan po safe na safe ang mga driver. Meron sa tinatawag na aparato rito. Ito po yung alcohol breath analyzer. Kasama natin ngayon si Inspector Rojan Mutok ng MMDA. Sir, ito po, ano ho yung ginagawa natin? Paano ho yung proseso ng pag-check sa mga driver natin dito ngayon? Ganito po, ma'am. Ang una pong gagawin natin, ma'am, yung driver po, ipapablo natin din sa may tinatawag natin sampling cup. Katulad po nito, ma'am. Blow po. Tapos? Dalawa po ang resulta niya manlalabas. Either mag-positive or negative. So, yan po, negative siya? Hindi po. Wala pa. Positive po. Positive siya. So, paano po yun? Ibig sabihin? Bali, ma'am, ganito po. Ang mangyayari po dito, ma'am, isusunod natin siya is active test. Ang mangyayari natin, ma'am, gagamitan natin siya ng plastic straw. Ilang bote? Okay. So, pangalawang check po yan. May pagkakataon ho ba na nag-positive sa unang check tapos pag meron ng pangalawang pagkakataon nagne-negative? Hindi po, ma'am. Wala po, ma'am. Kasi po, ma'am, eto, ma'am, ang ginagamit po natin dito, 99% accuracy neto, then 1% ang error, kung lobat lang po. Okay, sige, i-check po natin si Kuya ngayon para lang matiyak natin yung kanyang parang alcohol content sa katawan. Ganun po ba? Opo, ma'am, para malaman natin kung ilan yung alcohol content niya sa katawan. Sir, ihipan nyo to. Okay, so Mahaba, ha? Mahaba, ha? Okay. Haba mo. Okay, isa pa. Haba mo, sir. Take time. Positive ka. Low. Go. Haba mo, sir. Huwag mo So, yan po yung isa sa proseso. So, sa kanila pong pagsisimula ng proyekto na ito o itong gantong proseso, meron na hong isa na hindi nakapasa. So, paano po si Kuya, sir, sa final test natin? Hindi rin... 0.35 po ang kanyang ano, So, ma'am. ibig sabihin ito, hindi makakabiyahe? Hindi na po siya makakapag-drive ngayon, ma'am. Okay, huli na lang Sir, nakainom po ba kayo? Kagabi po, ma'am. Kagabi. Pagkapo po na hapon. Kahapon, alam niyo hong babiyahe kayo. So, hindi ko kayo pwedeng bumiyahe ngayon. So, yan po yung isa sa sitwasyon dito, no? Ito na, officially pangalawa ho itong isang driver na nakausap natin. Hindi ho siya makakabiyahe. Saan ho siyang bus company, Kuya? Ultrabus po, ma'am. Ultrabus. Ito ho, ganito ho ka-stricto ngayon na pinapatupad dito ng MMDA kasi ho nagpositibo ho ang isang driver sa alcohol kaya ho hindi nila papabiyahihin ang driver na ito na dapat ho nakaschedule na ngayon. So alamin natin maya-maya, update natin paano mangyayari pag ganitong ang driver na nakaschedule bumiyahe ay nagpositibo sa alcohol at paano hindi maantala naman yung mga biyahe ng bus dito sa Araneta Center Bus Terminal. At yan ang latest balik mula sa iyo, Rhea. Na on the spot si Kuya. Maraming salamat, Lala Roque.